At ito na nga ho guys, bigla ang tanggal ang angas ng ating Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Bigla ba namang nag-iba na tila baga parang sirang plaka na nagpabago-bago ng tono. Ito yun guys yung kanyang position dito sa usaping International Criminal Court. Bigla ang kambyo na parang si Bato natakot sa sariling multo. 'Di ba? Kasi kung totoo namang walang kasalanan, abay, bakit matatakot in the first place? Pero well, ano yung magagawa natin guys? Like father, like daughter. Talaga nga naman kung ano yung puno, abay malamang siya din yung magiging bunga. Alam nga naman ito yung puno, tapos yung puno mangga, tapos yung bunga guyabano. Talagang hindi talaga aakma yun. So, kung ano talaga yung puno, siya talaga yung nagiging bunga. But anyway, ito basahin natin guys. Yung statement niya nung June 10, 2021. 2 years. Let them investigate. I will not stop them. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Kung sakali man napapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. That's the only way we can cure the problem in misconceptions about what happened during my father's time. Itong panahon na to, 2021, panahon kung saan umuusbong na ang kampanya dahil magpapalit na ho ng president and vice president. Diba? So, I think ito, yung kanyang statement na nagtatapang-tapangan siya, ay parte ho ng kanyang kampanya para sabihin na hindi sila natatakot. Kasi 'di ba? Sabi niya nga that's the only way we can cure the problem in misconception about what happened during my father's time. Talaga nga namang tapang, 'di ba? Lakas ng loob. Sige, imbestigahan niyo kami. Hindi ako natatakot. Ba? Hindi ako kinakabahan. Parang ganun ho yung kanyang gustong sabihin. Pero ngayon, parang tila baga parang kahapon lang nangyari, nakalimutan niya na agad. Nakalimutan niya na agad kung ano yung binitawan niyang salita. Sabi niya, I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Bakit naman parang nag-iba yung tono? Nag-iba yung stance mo dito sa usaping ICC, dito sa usaping International Criminal Court. At talaga lang inuna mo pa yan. Inuna mo pang mag-comment sa ICC kesa bigyan ng solusyon yung problema ng departamento mo. 'Di ba sabi ko sa inyo guys yan tayo 'di ba? Ang daming panahon, napapansin niyo ba guys, kapag usapang ICC, ang dami niyang panahon, ang dami niyang satsat. Usapang confidential, ang dami niya ding kuda. Usapang SMNI, pinagtanggol niya pa, mayroon siyang time. 'Di ba? Pero dito sa West Philippine Sea na international issue, abay tahimik. Tapos sasabihin ng mga kapwa niya DDS na hindi na daw kabe ng Vice Presidente yung mga problema sa international. Ngayon mo sa akin sabihin, nag-comment siya sa Ukraine and Russia war, nag-comment din siya dito sa Palestine and Hamas. Tapos sa West Philippine Sea, anyari? Diba? Bakit ganon? Ba't tahimik ho ang ating Vice Presidente na siya dapat yung nagtatanggol sa atin laban sa mga manunupil, mananakop, nagbibigay pasakit sa ating bayan? Diba? Now anyway, going back sa ating topic, itong statement niya na to na bago, yung I will only face the Filipino court, yan, lumang tugtugin na yan. Ni-recycled na niya lang yan guys kasi naging statement din niya ng kanyang ama. Tingnan niya, noong December 1, 2023, si Duterte mismo yan, sabi niya, Duterte will face only Philippine court. Ang daming ebas, ang daming satsat.
O haharapin ko lang yung judgment ng Pilipino sa Pilipino. Ni-recycle niya lang yan, tapos pag sinampahan ng kaso, hindi naman sumisipot sa hearing, hindi naman uma-attend sa hearing. So, nasan yung respeto doon? Diba? Ni-recycle niya nga lang, kuhang-kuha. Duterte will face only Philippine court. Kuhang-kuha. Well, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ano pa bang aasahan natin dyan? Like father, like daughter. Kung ano talaga yung puno, malamang siya din yung magiging bunga. Diba? Tapos sasabihin niya, dati na wag daw nating maliitin. At basahin natin Noong November 23, last year lang din, sa mga hindi nakakaalam, sabi niya, to allow ICC prosecutor to investigate alleged crime that are now under the executive jurisdiction of our prosecutor and our court is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institution. Yan ho yung kanyang binitawang salita. Pero yung nanuntok siya ng sheriff, 'di ba, na dinigrade niya din ang pagkatao, ininsulto niya din yung pagkatao, nagkaroon ng belittle and legal institution. Abay, wag kami, Fiona. 'Di ba? Wala kang moral high ground 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo na you will only face the Philippine court. Yung pagsuntok mo dun sa sheriff, 'di ba? Pang-insulto din 'yun. Pang-degrade din 'yun. At minamaliit mo ang ating mga legal institution. Dahil nung tinawagan ka, ano yung sabi mo? Mag-mayor ka muna. 'Di ba? Ginanon mo pa yung tumawag sa'yo. Mag-mayor ka muna. Alam mo, mag-mayor ka muna bago mo sabihin sa akin yung mga yan. Di porket anak ng presidente, ilalagay sa kamay ang batas. Huwag ganun. Huwag. Masama yun. Nakakaloka. Inis yung kipailabo ko dito. Diba? Audacity. Diba? Nung magsabi na, I will face the Philippine court. Kasi nga, ito ay nagmamaliit sa ating legal institution kung papapasukin ng ICC. Yan yung sabi niya. Minaliit mo na nga ang ating legal institution nung sinuntok mo yung sheriff na insulto. Degrade pa yung pagkatao. Tapos nung tinawagan ka para harapin yung kaso mo, alam mo yung pagkakasabi niya guys na eksakto, alam mo mag-mayor ka muna bago mo sabihin sa akin yung mga yan. Para tayong hunghang dito naglolokohan ba tayo? Diba? Tapos isa pa, yung kaninang nabalitaan ko, magang nangampanya itong si Inday. Ito guys, alam niyo ba itong balitang to? Pakita ko nga sa inyo. Nakakaloka kasi. Ang aga niya mangampanya. Super. Sabi niya, kaya narito ako ngayon para mangampanya sa inyo dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Wala ka pang napatunayan. Wala ka pang nagagawang katatak-tatak. Abay, nagbabala ka ng tumakbo. Ano yung nagawa mo dito para sa ating bayan? Ano yung napatunayan mo? Diba? Hindi pa nga nakikita sa'yo yung pagiging competent leader dahil incompetent ka ba? Tapos tatakbo ka? Talaga nga namang obvious lang na parang lang pang sariling interest lang Huwag naman ganun. Huwag ganun. You are a public servant. Diba? Paglingkuran mo ang taong bayan, you are meant to serve the public. Paglingkuran mo muna ang bayan, hindi yung nakaupo ka na nga sa pwesto, malayo pa yung kampanya, nangangampanya ka na early campaign. Huwag ganun. Bad yun. But anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.